Alam niyo bang isa na namang Pilipinong abogado ang recently inaccredit ng International Criminal Court or ICC? Siya si Attorney Ross Togade, isang kilalang human rights lawyer at international law expert at ang pinakabagong ICC Assistant to Counsel mula sa Pilipinas. Ako po si Jairo Boliedo, pag-usapan po natin ang profile ni Togade at kung ano ang mga bagong trabaho niya bilang ICC Assistant to Counsel. Kung ang mga ICC Counsel po katulad po ni na Attorney Joel Butuyan, Gilbert Andres ay pwede pong mag-abogado para sa mga akusado o sa mga biktima, iba lang po ng kaunti yung trabaho ng mga ICC Assistant to Counsel. Yung mga ICC Assistant to Counsel po ay literal na nag-a-assist sa mga defense counsels or sa mga biktima sa mga affairs or mga proceedings na may kinalaman po sa ICC. Sabi ng ICC mismo, mahalaga ang trabaho ng mga assistants to counsel dahil tumutulong sila sa pagpo-provide, pag-aayos at sa mismong pagpipresenta ng mga kaso before the ICC chambers. Bale, ang magiging trabaho po ni Togade ay similar sa kapwa niya ICC Assistant to Counsel na si Cristina Conti. Hindi any lang ang mga ICC accredited lawyers ha, as in, nag-a-apply sila mismo sa ICC, may mga qualifications na dapat silang ma-meet at ang ICC mismo ang namimili kung mapapasama ba itong mga aplikante sa listahan ng mga counsels at assistant to counsel. Hindi bababa sa 7 na Pilipinong lawyer ang nasa ICC list. Side note, kabilang sa listahan na yan si Harry Roque na nagtatago ngayon sa Europe. Back to Togade. Sa aming mga reporters, kilala po si Togade bilang isang human rights lawyer at international law expert. Pero bago yon, nagtrabaho muna si Togade bilang isang legal officer at executive assistant sa Human Rights Victims Claims Board. Doon, tinulungan ni Togade yung mga biktima ng martial law ng diktador na si Ferdinand E. Marcos na makuha yung kanilang mga reparations or karampatang kabayaran para doon sa mga human rights violation na dinanas nila noon. By 2018, lumipat sa Commission on Human Rights si Togade at doon ay nagtrabaho siya para tignan yung mga patterns ng mga human rights violation sa ating bansa. Kasama si Togade sa nagsulat noong CHR report na idinedetalye ang mga human rights violations sa ilalim ng War on Drugs ni Duterte. Naging fellow din si Togade ng Center Law Philippines kung saan nag-handle siya ng mga malalaking public interest cases. Kabilang po dyan yung pag-a-assist niya sa isang petisyon against doon sa draconian na anti-terrorism law. Miyembro rin si Togade ng Free Legal Assistance Group or FLAG. Ito po yung grupo ng mga lawyers na nagbibigay po ng libreng legal assistance para sa mga nangangailangang Pilipino. To add sa mahaba ng qualifications si Togade, actually, nagturo rin siya sa Ateneo de Manila University at sa University of the Philippines College of Law. Nagtapos po siya ng Political Science sa Ateneo de Manila University, tapos yung kanyang law degree naman ay galing po sa UP Law. Meron din po siyang Master of Laws in Transnational Crime and Justice na nakuha niya under the University of Peace, isang universidad po or institusyon na pinatatakbo mismo ng United Nations. Currently, tinatapos ni Togade yung kanyang PhD in Law from the University of New South Wales sa Sydney, Australia. Dahil nasa ibang bansa siya, plano raw ni Togade na gampanan yung kanyang tungkulin bilang ICC Assistant to Counsel sa pamamagitan ng pagbibigay ng insights at mga opinion, mga information tungkol sa international law at sa ICC. Naniniwala kasi si Togade na importante na turuan at ipaintindi sa publiko kung paano gumagana yung ating legal system, especially in the context of international law. Alam nyo, bukod sa Pinoy Pride, momentous occasion para sa atin ang pagkakalagay kay Togade sa listahan ng mga ICC accredited lawyers. Dahil itong mga Pinoy na lawyers na accredited under the ICC, nagsisilbi silang mga bridge sa pagitan ng ICC at ng bansa natin. Ibig sabihin nito na daragdagan yung mga abogado na tumutulong sa atin para mas maintindihan kung bakit natin kailangan ng ICC as a mechanism for justice.